review ng Anta Huayu 1. Guys, mukhang meron na akong best outdoor shoes of 2023. Ito yon. Alamin ninyo kung bakit ko nasabi yan. Samahan nyo na ako. Huwag na natin patagalin. I-review natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. So far, pag Chinese brand talaga, panlaban talaga sila lagi sa outdoor. Tayo sa Philippines, puro outdoor yung court natin, kaya talaga lagi ako naghahanap ng best outdoor shoes. Sinabi ko kanina nung pag-start ko, mukhang ito na yung top 1 ko. Umpisahan ko na kagad, no? Start na tayo sa aesthetic and material kagad. Para masabi ko na sa inyo na ang ginamit na material, yung outsole nito, tinatawag nilang cement buster outsole. Grabe, guys. Ang uppers po niya, no, made of screen mesh uppers. Tingnan nyo malapitan. No, pero enclosed na enclosed po siya. Maganda po ang kanyang support sa uppers pa lang. Meron din po siyang internal TPU plate sa loob, no? Hindi ko makita, mukhang leather lang, mukhang synthetic leather yun nandito. Meron din po siyang tinatawag na lateral restraint system. Siyempre, for lateral containment yan, lateral support sa mga jab step, ito po yan. May mga infusing naman, may mga infusing. Gumamit po siya ng gustong gusto ko. Ito gustong gusto ko to, no? Yung A-flush bubble system nila. Ayan po, yung A-flush bubble, ayan, kitang-kita dyan. Ayan, no. Kumuha sila ng inspiration sa butterfly. Pag kukun pa lang daw ito, may mga ganun keme-keme sila, no? Kumukuha raw, nagkikreate daw ng energy. So, yun. Plus, mayroon pa siyang ano, no? Actually, mayroon siyang maliit na torsion plate dito. Parang pa-square lang naman siya. I assume na, ano to, fiberglass or TPU na material pa lang, masasabi ko, no, na panalo po yung material nito. Meron po siya na lahat ng hinahanap ko. Though maliit yung kanyang torsion plate, okay pa rin naman kasi parang ano na siya, talagang no, stiff enough para sa torsion support. So guys, natutuwa ako dito, no, sa mga material na ginamit sa kanya. And marami pa pong colorway ito, by the way, no? Parang mid cut to high cut, so mga pang power forward, center, pwede ito. Mataas ang ibibigay kong score dito, 9.5 out of 10 sa aesthetic and material. By the way, isasama ko pa sa material, meron siyang Achilles pillow, ayan, no? Ayan. So guys, punta na tayo sa traction and outsole. Sa second round na tayo. Ito po talaga yung panlaban nito. Talagang ginawa tong sapatos na to for outfield. Nakalagay dito. No, outfield basketball shoes. Thin and nimble like a feather. It is well-balanced outfield actual combat basketball shoes that takes into account speed, cushioning, performance, and wear resistance. Wow! Kapakalupit. Parang mapapabili ka na agad. Budol ka na agad pag binasa mo yun. Totoo naman. No? Makapit po siya outdoor. Nag-i-squeak siya actually kahit dusty yung court. And yun nga, kasi restaurant po talaga yung pinaglalaroan namin ng liga. Doon pinaggamitan ko nito. Pinagpaparkan yun sa sasakyan. Dusty po talaga, pero guys, makapit po pa rin. Napakaganda po ng performance ko nung game na yun, nung ginamit ko ito. Hindi ko pa siya ginagamit actually sa indoor. Pero bakit ko siya gagamitin sa indoor? Ginawa nga to for outdoor. And ang outdoor nito guys, top tier po talaga ang traction nito sa outdoor. Stop ko na dime ako dito. Makapit pa rin nga ngayon, no? Kahit ginagamit ko yung kamay ko. Hindi naman siya masyado nag-a-attract ng dust. Talagang madumi lang siya ngayon kasi talagang madumi talaga yung court namin doon. Pero pag pinunasan naman guys, madali pong matanggal yung dust. And talaga yung traction guys, hindi ako mapapahiya nito. Cement buster po talaga. May reason kung bakit nila to pinangalan ng cement buster. And guys, no, scorean ko na kagad to. Traction and outsole, 10 out of 10 po talaga guys. Wala nang kailangan pang usapan dyan. Perfect score na po to sa traction and outsole. Next na tayo, safety and support na po. Yung uppers nito guys, no, napaka-supportive.
Though mesh yung ginamit sa kanya, very closed mesh naman po to. Hindi na po siya masyadong mag-expand and hindi rin po siya gaanong breathable. Mamaya po natin pag-uusapan yan. Pero dahil nga po dun, very supportive po siya. No? Matigas siya, stiff, and may mga infusing pa po. Infusing pa dyan, ayan, no? Kaya guys, kahit mag-toe drag kayo, lalo na sa outdoor, talagang nilagyan nila to kasi usually tayo nagto-toe drag pag sa outdoor, pud-pud kagad. So ito, tatagal pa rin po siya. Meron din po siyang TPU side wall na gawa po sa TPU bubble ang tawag nila dito, no? Yan. Transparent TPU bubbles ang tawag nila dyan. Nakakatuwa kasi nararamdaman ko po talaga no yung support nito. Kasi nung una kasi syempre medyo question mark siya sa akin, medyo bubble, bakit gawa sa bubble yung TPU plate? Hindi ba dapat TPU plate yun na talagang plastic talaga, no? Parang mala ganito, may plastic talagang umaangat. Siya, bubble yung umaangat. So, syempre sabi ko, bubble. Baka wala namang kwenta, parang forma lang. Pero guys, ramdam ko po talaga yung support nitong bubble na to. First time ko makakita ng bubble na may support. And, ito rin, nararamdaman ko to. No, itong parang lubid, parang flywire yung kanyang effect. Tinatawag nga nilang lateral restraint system. Okay naman sa mga jab step, euro step, no? Side step, itong dalawa nagtutulungan talaga para sa lateral containment. Itong dalawan to. Plus, ito pa may internal TPU heel counter po to. No, kaya rigid po siya, stiff enough. Actually guys, perfect. No, ang kanyang heel counter. No, napakaganda. Ganon siya kagandang performance guys. And guys, di ba nga sabi ko, meron din siyang torsion plate. May maliit nga lang, nandito sa picture, maliit lang. Pero okay naman kasi parang yung foam niya, itong bubble foam, stiff enough siya na parang hindi kayo matatapilok. No, wala masyadong twisting na mangyayari. No? Plus yung outrigger niya, kahit papaano naman malapad naman kahit papaano. Iwas pag-roll ng ankle po niyan. So, okay siya. Sa safety and support, mataas pa rin ang ibibigay ko. 9 out of 10 po tayo dito sa safety and support. Siguro kung malaki-laki lang tong torsion plate and carbon fiber, ipe-perfect ko to kasi gustong-gusto ko. Ito, ramdam na ramdam ko. Ito, ramdam ko rin to. Napakalupit, guys. Napakalupit ng safety and support. Next, punta na tayo sa fit and comfort. Very padded po siya. And umpisahan ko na sa heel counter. Dahil nga sinabi ko kanina, perfect yung heel counter. Bakit ko nasabi? Perfect yung stiffness nito. Kasi guys, pag sobrang lambot, pangit. Pero may mga matitigas ito, sturdy siya, na masakit na tuloy sa paa. Ito hindi eh. Sturdy ito, nakakagalaw pa rin yung aking ankle and may Achilles pillow, so very comfortable. Ayan, yung dalawang yun, no? So napakasarap sa loob, guys. Sana all. Okay na okay yung Achilles ko sa kanya. Yung tang niya, padded po talaga, makapal yung padding all throughout, and mesh kasi to guys. So pag mesh, syempre alam nyo na nag-expand, malambot, ganun yung kumbaga benefit ng mesh, no? And nag-expand pa nga. Speaking of that, sa fit, pag-usapan na natin, dahil nag-expand pa po to ng konti, so okay na okay siya. Huwag kayong kabahan na masakit ito sa paa, and kahit na wala ng break-in period, diretso laro, sinabi ko nga kanina, malambot na kagad to. Plus, wide foot friendly to guys ha. True to size na po ito, pero kung very narrow yung paa ninyo, I suggest mag 0.5 or 1 size down kayo kung gusto nyo ng snug fit. Yung step-in comfort nito guys, okay naman, no? Malambot po kasi itong A-flush bubble. Pero nasa bouncy side kasi siya, nasa stiff side. Wala masyado tong compression, hindi siya sobrang flush. More on sa bounce po talaga siya. Marami rin po itong forefoot flex kasi malambot naman. Tong A-flush bubble, walang delay, very bouncy. Magaan pa rin po siya kasi mesh lang naman yung ginamit. Wala masyadong TPU plate. Gumamit sila ng mga lubid para sa lateral containment. Wala mga TPU plate. Wala mga plastic na pampabigat. Saktong-sakto sa outdoor kasi dapat comfortable ka sa outdoor. So yun,
Fit and comfort, mataas ang ibibigay ko dito guys. 9.5 out of 10 po ang ibibigay ko dito sa fit and comfort. Hindi ko na siya nabigyan ng perfect kasi nga yung step in comfort niya hindi masyado, no? Kasi hindi masyado tong plush. On a stiff side to. So yun guys, punta na tayo sa breathability. Breathable naman to guys kasi mesh po siya, no? Though close mesh po ito, okay pa rin, nakapasok pa rin yung hangin. And nakakalabas pa rin. And napakalaki naman ng butas dito guys sa tongue. Mas open yung mesh dito sa side, no? Pero dun lang. So breathability, sakto, goods but not great. So bibigyan po natin ito ng 8 out of 10 sa breathability score. Next, punta na tayo sa cushioning. Natutuwa ako dito, no? Kasi nga, sinabi ko kanina, no? Gusto ko siya kasi nasa bouncy side siya and napakaganda po ng impact protection. Plus, meron pa siyang torsion plate na maliit. So, may bounce naman po talaga. So, very bouncy. Hindi po siya low to the ground, Hindi po maganda ang nito, court feel kasi nga pang center, power forward talaga. So ito priority talaga nga na maging okay ang tuhod mo pagkatapos ng outdoor game. So yun guys, cushioning score, bibigyan ko po ito ng 10 out of 10. Kasi nga considering outdoor, ganun yung nangyari. Perfect score, hindi na kailangan pag-isipan, patagalin pa yan. Okay, next punta na tayo sa price tag. Yung presyo nito guys, no, 4,300, no, minsan pag may voucher ka nagiging 4,000 na lang. Panalong panalo sa presyong ganun, no. Mataas pa rin bibigay ko sa kanya, 9 out of 10 pa rin po. Hindi ko lang siya mapi-perfect kasi mahirap naman talagang tapatan yung presyo nito sa mga best outdoor point guard shoes ko to, no. Rubestech po yung ginamit. Kung ako sa inyo mga bigs, bihira na yung mga ganitong quality, talagang marirecommend ko, itry nyo ito. Maglalagay naman ako ng link dyan sa baba. Shopee, Lazada, legit shop po yan ng Anta. Nandyan po yung link. Bumili na po kayo, hindi po ako mapapahiya. Pero kung naghahanap pa kayo mga ibang outdoor shoes from Anta, maglalagay po ako dito ng mga link. And yung bilog po dito, huwag nyo kalimutan pindutin para makasubscribe po kagad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Marami po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!